Alright, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Kwento-kwentuhan muna tayo mga kababayan. Pero yung pagkukwentuhan natin ay syempre may kaugnayan pa rin sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Alam nyo mga kababayan, ako po ay labis na nagtataka. Nagtataka po ako dito sa pamilyang Duterte. Bakit ba galit na galit itong pamilya ng Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Nakapagtataka eh. Parang masyadong napakalalim ang kanilang galit. Samantalang itong si dating Senator Trillanes naman ang nagpakulong. Oo, si dating Senator Trillanes ang nagpakulong sa tatay nila doon po sa ICC. Bakit hindi kay Trillanes magalit ang mga ito? Oo, takot ba sila? Nagtatanong lang po. At itong mga DDS, lagi naman itong si PBBM ang napagdidiskitahan, napagdidilihensyahan. Bawat galaw ni PBBM may kasalanan. Lahat na yata ng kasalanan ay kay PBBM na nakaatang, nakapatong na yata sa balikat ni PBBM yung lahat ng kasalanan sa mundo. Baka pati po kasalanan po ni Lucifer isisi ng mga DDS na ito. Ay naku talaga, mga DDS, magbago na kayo. Alam nyo, na-deliver po o kaya nadala po itong si dating Pangulong Duterte sa ICC at kasalanan daw nitong si Marcos Jr. What? Kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Samantalang gaya ng sabi ko kanina, si Trillanes naman ang kumilos, gumalaw para madala o kaya masampahan ng kaso itong si dating Pangulong Duterte. At si Trillanes po ang nagpakulong dahil sa di umano'y paglabag daw po sa karapatang pantao. At yan naman ay dahil po sa war on drugs or kung tawagin ng karamihan, extrajudicial killing. Dahil nung mga panahon yun, according to Trillanes, wala daw silang inaasahan na hustisya. O kaya kung tawagin, wala silang alam na makakamit na hustisya dito sa ating bansa para sa mga di umano'y biktima. At dahil nga dyan, si Trillanes po mismo ang nanguna para dalhin at isampa po ang kaso sa ICC. Iyon, maliwanag po si Trillanes po ang nagsampa ng kaso sa ICC. At ang sinampahan po niya ay si dating Pangulong Duterte. Na nung una nga minaliit po yan ni Digong minaliit po ni Digong yan nung pagsasampa doon at anong nagkaroon na ng investigasyon o kaya na dumalo si Pangulong Duterte doon sa Kamara at saka sa Senado, minaliit niyang ICC. Anong sabi niya noon? Nung tinatanong siya, ay punta sila dito, ICC. Punta sila dito, sipain ko sila. Nung tinanong ulit, willing po ba kayo magpunta doon? Kayo po ang magpunta doon sa ICC? Punta ako doon, sipain ko din sila. Ayun, ang tapang ni dating Pangulong Duterte, talagang sisipain daw ang ICC. Ayun, nangyari na nga po ang di nila inaasahan. Si General Torre in action from Hong Kong to The Hague. Yun. Kaya po maliwanag po hindi po kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasa ICC po si dating Pangulong Duterte. 2017 pa po yung kaso po ni Duterte sa ICC. At dahil nga po tayo po ay active member ng Interpol, sinunod lamang po ni PBBM ang obligasyon bilang kasapi nito. Mahirap bang intindihin yun mga kababayan? Lalong-lalo na sa mga kababayan natin mga DDS, mahirap bang intindihin po yun? Ang warrant of arrest na inisyo po ng ICC ay dinaan po sa Interpol. Kaya obligado po ang Pilipinas na makipagtulungan. Hindi naman po mismo ang ICC po ang nagdala ng warrant of arrest para kay Duterte. Interpol po ang naatasan o kaya nagdala ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Kaya po tayo naman bilang miyembro ng Interpol nakipagtulungan tayo. Gets nyo po? Kung hindi nyo mag-gets, bahala na po kayo. Ay nako, napakaliwanag naman po yan. Isa pa, itong si Roque. Si Roque, kinasuhan. Si PBBM din po ang sinisisi. Ginigipit daw, panggigipit. Ganon din po itong si pangalan nito, si Saldico. Ganon din. Panggigipit din ang sinasabi niya. Samantalang wala namang ni inuutos man lamang si Pangulong Bongbong Marcos para sila ay kasuhan Marami pang nakasuhan mga kababayan.
At ako'y nagtataka, bakit lagi si PBBM na lamang ang pinagbibintangan ng mga ito? Naiingit pa sila kay PBBM? Sabagay, magandang lalaki si PBBM eh. Oh, hindi lang magandang lalaki, matalino pa. Mm. Yan, medyo ano lang, lamang lang siya ng 2-3 paligo siguro sa akin. Siguro lang po. At ito nga po, isa pa itong si Jason Sa. Oo, na nagpakalat ng fake medical report ni PBBM. Kinasuhan ba siya ni PBBM? Di ba hindi po? Hindi po siya kinasuhan ni PBBM. Pero obligasyon po ng NBI na protektahan ang Pangulo. Lalo't ang nakataya dito ay ang kalusugan. Oo, at siyempre, yung kanyang kakayanang mamuno bilang Pangulo. Yan, ang mahalaga po dyan. At pag nalagay kasi sa alanganin ng Pangulo, kalagayan din po ng bansa ang nakataya dyan. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin ang NBI kung bakit ginagawa nila ang ganito. Tapos ito naman ngayon si Senator Amy Marcos. Nako, ayaw ko na sanang banggitin yung pangalan niya. Kaya lang, sige na nga, para makilala ninyo yung gusto. Pasikatin pa natin si Manang. Aba, sinabi ba naman ni Manang, ganito na ba ngayon? Masama na ang magsabi ng totoo. Yan po ang eksaktong salita na ginamit po ni Manang Amy, ni Senator Amy Marcos. Aba naman, Manang Amy, nakita mo naman po at siguro alam mo naman na napatunayan po na ang ipinakita po or pinakalat po ni Jason sa na medical report ay peke. So ano po yung pinagsasabi po ninyo, madam, na masama ang magsabi ng totoo? Mahirap kasi yan, mga kababayan. Aktibo ang mga Pilipino sa SOCMED. Opo, aktibong-aktibo ang mga Pilipino sa social media. Kaya hindi natin maiwasan na marami pang makakita o kaya makapanood. Ay siyempre, pag napanood, maaring may mapaniwala. Yun po ang masama. Lalo na po sa mga DDS na sabi nga nila pagka DDS daw madaling mauto at mapaniwala. Ay, naku, Diyos ko po. At ito pa, itong kay Sara Duterte. Pilit ninyong pinapalabas na pamumulitika lamang ang nangyayari dito kay Vice Presidente Duterte na kung saan nahaharap po siya sa mga reklamo at malamang sa malamang po. Bukas na po mapagdidesisyonan na kung ipapasa na po sa Senado yung impeachment. Gusto nilang paniwalain ang taong bayan na ito ay purely pamumulitika lang daw. Kahit naman nakikita na ng karamihan, mga kababayan, na umaapaw ang mga ebidensya. Gusto nyo pa rin paniwalain ng taong bayan na ito'y panggigipit, pamumulitika. Nako, inaano po ba kayo ng ating Pangulong Marcos? Yan tanong ko lamang po ha. Inaano po ba kayo? Itong mga Duterte at itong mga DDS, inutos ba ni PBBM na busisihin ng Kongreso ang mga records ng OBP at saka itong DepEd na siya po ang secretary noon? Di ba hindi po? Wala naman pong utos na gano'n ng ating Pangulo. Bakit din ninyo tanungin ang COA? Ang COA po ang siyang naglabas ng mga records na ito at pati yung disallowances. Disallowances po ng OBP at ng DepEd para po sa confidential funds. Nakita ba ninyong nang away itong si PBBM? Oo, nakita niyo po ba na may inaway po siya? Parang wala akong natatandaan. Kung mayroon, pakisabi naman po kung may natatandaan kayong inaway itong si Pangulong Marcos Jr. Oo, malinaw na malinaw. Nakikita natin lahat. Sila po, ang mga Duterte po ang nang-aaway. Kayo man ng Aimee at ng mga kampon po ninyo, kayo po ang nang-aaway at sumisira po sa Pangulo. Hindi na nga kayo pinapansin Halos araw-araw yung ginagawa po ninyo na pangbabardagol. Bardagol ba ang tawag doon? Binabardagol po ninyo ang Pangulo. Kasama ng kanyang administrasyon pero hindi kayo pinapansin. Hindi na nga siya pumapatol. Ugali naman kasi ni PBBM, hindi naman mapagpatol yan Hindi siya mapagpatol lalong-lalo na yung mga ganyang klaseng issue lamang. Nakafocus ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, ganyan po siya. Nakafocus po siya sa trabaho. At kung ano po yung ikagaganda po ng bawat Pilipino, yan po ang talagang hinahanapan ng solusyon para makapagbigay ng konting kaginhawaan sa ating mga mamamayan. Pero siyempre, minsan hindi rin maiwasan, minsan kasi parang sumasagot-sagot na rin siya, siguro, nararamdaman naman natin na minsan naiirita na rin siguro yung Pangulo, araw-arawin mo ba naman siya di ba?
Ito pang isa, ang mga DDS, pag may nasampahan ng kaso, kasalanan at kagagawan daw ni PBBM, alam niyo mga kababayan, may batas po tayo. Pag may ginawa ka na taliwas, eka nga, natural, you have to pay the price. Mabuti nga ngayon kaso lamang ang aabutin mo pag may nagawa kang mali. Oo, samantalang doon sa nakaraang administrasyon, baka di ka naabutin ng bukas. Yan ang masaklap. Napansin nyo ba na ang mga Duterte, lalong-lalo na po itong si Vice Presidente Duterte, very active. Very active po sa social media. Ganon din po, itong mga DDS, active din po sa social media. At ang hindi po maganda, alam nyo, pagka hindi po pumawar sa kanilang isang bagay, iisa lamang ang kanilang komento. Kagaya sa akin, baka mamaya may magkomento na naman ng magkano. Ganyan sila o kaya sasabihin nilang, magkano ang tinanggap mo naman? O kaya, ilan ang tinanggap mong maleta? Sana nga. Oo, sana all may maleta, no? O kaya, kung hindi naman, itong iba, karamihan. Oo, mga bastos kung mag-comment. Mga bastos at saka mga malulutong kung magmura Ganun. Ganyan ba yung sinasabi po ni Inday na maging makabayan, makatao, mapagpatawad, maging marespeto sa kapwa? Nako po, kabaliktaran Kaya kita naman ninyo mga kababayan, sunod-sunod na po ang kamalasan ng inaabot ng mga Duterte. Aba, teka, hindi ata kamalasan yun Kamalasan ba o pinagbabayad na sila ng kanilang mga maling gawa? Siguro, ganun na nga yun. So, siya nga pala mga kababayan, ito natuwa ako dito sa isang post na ito. May post ako nakita kaya gusto kong i-share sa inyo. Ito, ayan. Ang sarap pala maging Pilipino, lalo na kung ang Pangulo ay tinitingala sa buong mundo. Wow! Nakaka-proud talaga. Pagka ganyan ang Pangulo, kahit anong lahi ka, magiging proud ka sa Pangulo mo. So, hanggang dito na lamang po. Ikaw, kabayan, proud ka rin ba kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Paki-comment naman para malaman ko kung ano yung mga saloobin. Maraming salamat sa panonood.